Tawagin niyo po akong Stella. Bala ko lang ibahagi itong kwento sa inyo. At sana ay mabasa po ninyo ito sa inyong channel. Hindi ko ito personal na karanasan. Ibinahagi lang din sa akin ito ng aking kaibigan na tawagin po nating Rona. Itong nangyari kay Rona ay naganap noong nakikitira siya sa bahay ng kanyang lola Luisa. Dito lang din po sa may bandang Samar. Pero hindi ko na lang babanggitin yung eksaktong lugar. Dahil may sakit nga yung lola niya dulot ng katandaan, nagpasya yung mga magulang niya na doon na lang patirahin sa bahay ni Lola Luisa, itong kaibigan ko. Wala naman itong nagawa, lalo pa at kung ano-ano na nga ang sakit ang dumadapo sa matanda. Ngunit sa lahat daw ng sakit ni Lola Luisa, ang kanyang ubo ang siyang hindi nawawala. Ubo raw ito ng ubo, lalo na tuwing malamig yung gabi. Naging ugali raw ng matanda yung dumura sa may siwang ng sahig ng kanilang bahay. Nagawa lang din sa kawayan. Ilang ulit din naman siyang binigyan ni Rona ng lata na siyang duraan nito, pero matigas pa rin daw yung ulo ng kanyang lola. Iniisip ng aking kaibigan na baka dala lamang ng katandaan ang katigasan nito ng ulo. At dahil doon, isinawalang bahala na lamang niya ang kanyang ginagawa. Ang hindi alam ni Rona, yun pala yung magiging rason kung bakit mas napadali yung buhay ni Lola Luisa. Dahil kasi sa ginagawa nito ay naamoy ng aswang yung matanda at naging target po nito. Buwan ng Mayo raw yon. Madalas daw ay maraming mga batang pumupunta kina Lola para makahingi ng bulaklak ng kanilang iaalay sa simbahan. Dahil nga roon, nasanay na raw si Rona sa mga batang yon. Ngunit labis daw yung kanyang pagtataka noong isang gabi. May naririnig daw siyang ingay sa loob ng kanilang bakuran. Parang lagitik raw yon ng mga binabaling halaman. Inisip daw ni Rona na baka bata lamang yon na nanghihingi pa rin ng bulaklak. At bunsod nun, sinubukan ni Rona na sumilip sa may siwang ng kanilang dingding. Ilang sandali pa raw siyang nakasilip noon, pero hindi nga niya makita yung mga bata sa labas. Nagpatuloy siya sa pagsilip roon hanggang sa may nakita siyang isang nilalang na nakatayo malapit sa isang halaman. Parang nagmamatsyag daw yon kina Rona. Noong una ay inakala niyang magnanakaw yon, ngunit nang mapansin niyang nagbabaga yung mga mata ng nilalang, doon na nga lumakas yung kabog ng dibdib ni Rona. Sasabihin na sana nito sa kanyang lola yung patungkol doon. Pero sa isang maikling sandali lamang ay nawala na lang daw yung nilalang na kanyang nakikita. Hindi alam ni Rona kung saan na nga ba nagpunta yung nilalang na iyon. Sa hindi inaasahan ni Rona, biglang umubo ng magkakasunod yung kanyang lola. Parang mas malala raw yun kung ikukumpara sa mga normal nitong pag-ubo. Habang umuubo daw si Lola Luisa, panay rin yung pagdura nito sa may siwang ng sahig. Walang humpay daw yung pag-ubo at pagdura nito. Kaya nagmadali raw si Rona para kumuha ng tubig na maiinom ng kanyang lola. Naisipan pa raw niyang lagyan yon ng kaunting asin, nang sa gayon ay kumalma raw kahit papano yung ubo nito. Pagbalik niya, ganoon pa rin yung sitwasyon ni Lola Luisa. Kaya labis siyang nabahala rito. Nilapitan raw na iyon para painumin ng tubig. Nasa kalagitnaan sila ng ganong sitwasyon nang makarinig naman itong si Rona ng kaluskos sa mailalim ng kanilang bahay. Pakiramdam niya, may kung anong nilalang ang naroroon. Walang ano-ano. Iminumog daw ni Lola yung natitirang laman ng baso at pagkatapos, iniluwa raw niya yon sa may siwang. At sa hindi nila inaasahan, may narinig silang malakas na hiyaw ng kung anumang nilalang.
parang hayop daw yon na nasaktan. Kaya nagkatitigan na lang daw yung dalawa noon. Nagtanong nga si Rona sa kanyang lola kung ano nga ba yung kanilang narinig. Pero ang sabi daw ni Lola Luisa ay wag na lamang daw nilang pansinin ang bagay na iyon. Hindi naman doon napanatag si Rona kaya magmula noon, nagbantay na nga talaga siya sa kanilang paligid tuwing malalim ng gabi. Ika-31 daw ng Mayo noon nang maganap yung hindi inaasahan ni Rona. Dahil yun nga, ang huling araw ng Flores de Mayo. Kahit na mga 4:00 pa lamang daw ng hapon, ay marami ng mga batang pumupunta sa kanila para manghingi ng bulaklak. Hindi naman sila tinanggihan ni Rona dahil masaya naman daw siya kapag naroon yung mga bata. Gawa ng ilang bata na nga yung pumunta, napagpasya ni Rona na tumambay na lamang sa may labas ng kanilang bahay upang bantayan yung mga bata at magagawa niyang alalayan yung mga yon. Ilang grupo ng mga bata yung dumating at nanghingi ng kanyang bulaklak. Kaya hinayaan niyang pumitas at pumili ng mga bulaklak na kanilang maibigan. Ang mga batang yon para maialay nga nila sa simbahan. Kalaunan, noong nagsisimula na raw yung Flores de Mayo sa kanilang kapilya at wala nang gaanong kabataan yung dumadaan para manghingi ng bulaklak, napagpasya niyang pumasok na lamang sa bahay nila para makapagluto na para sa kanilang hapunan. Habang nagsasaing daw noon, panay na rin yung kanyang pagdungaw sa maliit na bintana. Walang ano-ano, may napansin siyang isang batang lalaki na nakatayo sa may tapat ng kanilang bakuran. Ilang beses pa raw niyang sinulipan yung batang yon at hindi pa rin daw yun umaalis. Sa kadahilanang yon, isinala nga niya sa apoy ang kanyang niluluto at lumabas sa kanilang bahay. Pagkalabas ni Rona, sinabihan niya yung bata na pumitas na lamang ng bulaklak at siya na yung bahalang pumili. Sinabihan pa niya yung bata na dalian na dahil nagsisimula na nga raw yung panalangin doon sa simbahan. Nagpasalamat naman daw yung bata at lumapit sa mga bulaklak. Siya nga pala, ayon kay Rona, nakayuko raw yung batang yon, kaya hindi niya maaninag yung mukha ng bata. Ilang sandali pa, nagawa ng makarami ng bata at napuno na rin daw kahit papano ang kanyang dalang supot. Papasok na sana si Rona noon dahil inaasahan niyang aalis na nga yung bata kahit pa na hindi ito nagpapasalamat. Ngunit tumigil lang yon at napatitig sa kanilang bahay. Ilang sandali pa, nagwika raw yung bata na nauuhaw raw siya at nais daw niyang uminom. Naawa naman kagad si Rona sa kanya at sinabing pumasok na lamang sa kusina ng kanilang bahay. Tsaka tuntunin na lamang yung bangang merong lamang tubig. Hindi naman daw sumagot yung bata at hindi nagdalawang isip na pumasok. Hindi alam ni Rona kung bakit ng mga panahong yon ay parang naninigas daw yung kanyang katawan at napako sa kanyang kinatatayuan. Napalingon na lamang daw siya noon sa kanilang bahay at kahit anong pilit niya ay hindi raw siya makagalaw. Dumaan ng ilang minuto, narinig ni Rona yung ungol ng kanyang Lola Luisa at parang nasasaktan ito. Mas dumoble pa nga yung kabang kanyang naramdaman. Kaya pinilit ng aking kaibigan na makagalaw. Hindi kasi maganda yung kanyang kutob ng mga panahong yon. Pinilit niyang labanan yung kanyang takot at iginalaw niya ang kanyang mga paa hanggang sa magawa nga po nito. Noong nagawa na nga niya, doon nga siya nagpasyang pasukin yung kanilang bahay. Dalang supot ng bulaklak ng bata, pumasok nga siya sa loob ng kanilang bahay. Sinilip niya yung kusina, ngunit labis yung kanyang pagtataka noon nang hindi na nga niya nakita roon yung bata. Lumakas yung kabog ng kanyang dibdib, lalo pa at patuloy sa pag-ungol yung kanyang lola. Dahil sa kanyang kutob, napamura nga siya ng pabulong at nagmadaling tinungo ang silid ng kanyang Lola Luisa. Pagkapasok niya, isang malakas na mura yung kanyang napakawalan.
Kitang-kita niya kasi yung bata na umibabaw sa matanda at sinasakal siya nito. Nakangangaraw yung matanda at ang bata naman ay inilalabas yung kanyang dila na parang may kung anong nais na gawin. Sa galit at takot ni Rona, napamura ulit siya at tinapon yung supot ng bulaklak sa bata. Nilingon daw siya ng bata at kitang-kita ni Rona ang nagbabagang mga mata nito habang naglalaway. Alam kaagad ni Rona kung ano yung batang yon, kaya napasigaw nga siya. Marahil dahil sa ginawa niyang pagsigaw, ay nasindak daw yung aswang at nangamba na baka may kung sinong pumunta doong kababaryo nila. Bunsod nun ay nagmadali siyang lumundag pa ibaba sa higaan ng matanda. Lumapit daw yun sa bintana at mabilis ding lumundag palabas. Sigaw pa rin noon ang sigaw si Rona at lumapit ito sa bintana. At noong dungawin nga raw niya sa bintana, yung kaninang batang kanyang nakikita ay ibang-iba na raw. Nakakatakot na raw yung anyo nito. Doon na nga nabatid ni Rona at parang natauhan siya na baka dinadaya lamang ng aswang ang kanyang paningin. Naunahan siya nito ng dungan. Agad niyang nilingon ang kanyang lola. At alalang-alala siya rito nang mapansin niyang humahabol yon ang kanyang hininga. Noon din ay tinapon niya sa labas ng bintana yung mga bulaklak na hiningi ng bata na isa palang aswang. Lalo at tumakbo na rin daw yun palayo. Sinisin niya ang kanyang sarili kung bakit nagawa niyang pagkatiwalaan ang batang hindi naman nila kakilala. Sinara nga ni Rona noon yung bintana at pati na rin yung mga pintuan dahil sa takot na baka muling bumalik yung aswang na yon. Pinakiramdaman niya kung ano nga bang kalagayan ng matanda dahil parang nahihirapan daw itong huminga dahil sa mga nangyari. Tinanong niya si Lola Luisa kung ano nga bang kanyang nararamdaman. Pero noong mga panahong yon ay parang nawalan daw ng kakayahan yung matanda na makapagsalita. Umungol lang daw yon ng umungol at tumutulo yung kanyang luha na parang may kung ano sanang nais na sabihin. Nakaramdam naman ng awa si Rona sa matanda dahil iniisip nito na baka masama talaga yung pakiramdam nun. Saglit nga siyang nagpaalam para kumuha ng makakain dahil hinahapo daw yung matanda at nagugutom daw ito. Nung nasa kusina na nga siya at tumatakal na nga ng kanin, may kakaibang amoy siyang nalanghap. Hindi niya yon maunawaan pero parang amoy raw ng asong galisin na hinaluan ng dumi ng manok. Parang pinaghalo-halong mabahong amoy ayon pa nga kay Rona. Halos masuka raw siya noon. Kaya pigil hininga siya habang kumukuha ng makakain. Pagkatapos nga niyang kumuha ng pagkain, ay nilagyan nga po niya yon ng sabaw para hindi raw mahirapang lumunok ang kanyang lola. Nasa kalagitnaan nga siya ng kanyang ginagawa nang marinig niyang muli yung pag-ungol ng kanyang lola. May naulinigan din siyang kumakahig sa mismong silong ng kanilang bahay, nakatapat ng papag na hinihigaan ng matanda. Kaya doon nga niya naisip na baka meron na naman kung ano doon. Dali-dali nga siyang pumunta sa kwarto ng kanyang lola at sinubukang itaboy yung mabahong hayop na parang naroroon sa ibaba. Ngunit nang pagkapasok raw niya sa kwarto, ay nagulat siya nang makitang nakanganga ang matanda at naghihingalo na pala. Nang ibaling niya ang kanyang paningin sa may sahig, may nakita siyang mga mapupulang mata na nakasilip doon. Napamura na nga si Rona at tinapon doon yung sabaw ng kanin na kanyang dinala para sana sa kanyang lola. Narinig pa nga po niyang umatungal yung nilalang na yon at mabilis na tumakbo paalis. Noong wala na raw yon, itinoon nga ni Rona yung kanyang pansin sa kanyang lola at doon nga po nito nalaman na wala na palang buhay ang kanyang lola. Napahagulgol daw siya noon dahil sa mga nangyari at sinisi yung kanyang sarili noong mga sandaling yon. Ilang ulit pa niyang niyugyug yung matanda at pilit na ginising
Pero talagang wala na raw yung reaksyon at wala na ring pulso. Sa pag-asang baka hindi pa nga nakatakas yung aswang na yon, binuksan raw niya yung bintana at sumigaw ng ubod ng lakas para makahingi ng tulong. Nataon noon na marami yung mga pauwi mula sa kanilang kapilya. Kaya may mga kababaryo silang duman at nagtanong kung ano nga bang nangyayari. Sinabi naman sa kanila ni Rona at sinubukan ng ilan sa kanila na tugisin yung aswang na yon. At ang iba naman ay tinignan nga yung lagay ng matanda. Pero talagang wala na raw itong buhay. Kaya humingi na raw ng tulong yung iba sa kanilang mga kababaryo. At yun na nga po yung nangyari. Nakatakas po yung aswang na yon at talagang binawian ng buhay yung lola ni Rona. Nung ibinurol na raw ito, nagtanong-tanong sila sa mga tao patungkol sa batang pumunta kina Lola Luisa. Nilarawan yun ni Rona, pero walang nakakakilala sa bata. May mga nakapagsabi na baka may orasyon daw yung aswang na yon para magmukha siyang bata sa mata ni Rona. Talagang dinaya nga yung paningin ni Rona. May nagbigay rin ng kanilang palagay na baka bata daw talaga yon at naakit lang sa amoy ng matandang merong sakit. Pero mukhang malabo naman po yung ganong anggulo. Talagang nadali po si Rona ng bata na isa palang aswang. Dahil nga sa nangyaring yon, hindi na nga nanatili pa si Rona sa bahay ng kanyang lola. Umuwi na rin siya sa kanilang bahay, dala ng lungkot na kanyang nararamdaman. Sinisi raw niya ang kanyang sarili sa mga nangyari. Pero sinabi naman ng kanyang mga magulang na wala siyang kasalanan. Ang talagang may sala raw ay yung aswang dahil pinatay nito si Lola Luisa. Hanggang sa mga panahong ito, may mga pagkakataong napapatulala pa rin daw si Rona. Dahil patuloy pa rin siyang nalulungkot kapag kanyang naaalala. Natakot na rin daw siyang magpapasok ng dayo sa kanilang bahay. Dahil nga sa ganong nangyari. Ito na rin po yung katapusan ng kwentong ito. Nagpapasalamat po ako sa pagkakataong ito at sa lahat ng mga nakinig.